king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. We pray na kayo po'y pala. Maintindihan namin ang topic, Panginoon, kung saan dapat kami po ay naglolong sa inyo, Panginoon. Yung gusto namin makasama, maka-fellowship, Panginoon. Kausap, Panginoon, yung mga salita ang dapat namin na-meditate, na alam anong meaning ito, Panginoon, kung ano yung mga dapat namin gawin, paano, dahil ito po ay napakaganda according sa chapter nito, Lord. At totoo naman, Panginoon, kung di pa namin na-realize yun, magkaroon kami idea ngayon, I'm sure lahat namin halos is may idea naman, but I pray na ito ay maging sukdulan sa amin, Panginoon, maging totoo, at bigyan kami ng pangunawa, Panginoon, gano'ng kaganda maging layaw niya nga po, Lord, ang ginagawa, Panginoon, sa amin. Kailangan po, Lord, kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Ba't nagtatawanan dyan? Tugin ko kayo. Sige, pagtugin ko kayo. Okay, magandang hapon po sa lahat. Yan, so para ma-appreciate din natin, yung memory, natin dito, hanggang 5 lang. Napakaganda. Ito. Ang title po natin, hindi tayo magtatagal, is A Thirst for God in a Dry Land. So medyo, matalinhaga, hindi mabago yung mga dito eh. Ang objective natin po ay, mahalin natin lalo ang Panginoon, salita niya. Amen? Doon kasi nag-uumpisa yan eh. Hindi ako nagkakamali, kaya ako napuntahan sa ating memory verse dahil nga mga late last week, di ba? So maganda, maaga tayo. Tingnan ko, ganda nito ah. Ganda na sinasabi niya. So may series naman tayo sa Psalms, sinuna ko na to. Ang sabi po dyan, title natin ulit, A Thirst for God in a Dry Land. Sinong nauuhaw? Nauuhaw tuloy ako bigla. Si Brad, parang laging uhaw, no? Patingin ka na ba, Brad? Kasi may symptom daw, baka ng nakalimutan ko. Parang may sinend ako sa iyo ata na. Oo, pre-diabetic, hindi naman daw. Okay. So yun, so sabi nila, magutom ka na, huwag ka lang mauhaw. So kaya po ay hindi bago sa atin to, yung talinhaga na to ay iba po, ibig sabihin hindi lang basta uhaw yan, no? Parang gustong gusto mo, kaya makikita natin doon sa verse 1 no? Kaya ulitin ko ang title natin, A Thirst for God in a Dry Land. So sino na ba napunta sa disyerto dito? Kami hindi pa, no? Pero minsan may ngayon ang init sa labas, di ba? Subukan mo lumabas ngayon. Grabe. So ang hahanapin mo dyan, tubig agad. So actually sabi po dyan sa unahan, no? Di natin kinabisado ito, yung kasama eh. Pero title po niyang Psalm 63, A Psalm of David when he was in the wilderness of Judah. Kailan ba siya napunta sa wilderness? Madalas naman siya dun eh. Isa yun, tumakas siya. Dalawa yung tinakasa niya, di ba? Si Saul, and then isang kay later kay anak niya. So kaya ito ay makaka-relate din po tayo doon dito, no? Kaya umpisa natin. By the way, ba't ka makapunta ka sa wilderness? Sa Tagalog, may wilderness siya, sa disyerto nga po yan, no? Wala lahat, no? Tao, buhay, doon may mga nabubuhay na ganyan, mga cactus, no? Ano meron sa disyerto?
Bukod sa uhaw, bukod sa init, dangerous ba doon? Ahas, ano pa? Scorpion, di ba? Matindi pa naman yung mga ano dyan. Ito yun. Sunstorm. Yan. So, maintindihan natin to. Especially, apply natin spiritual, no? Gusto natin mararanasan yan dito sa Pilipinas, ayun eh. Pero spiritually, pwede. No? Kaya nga, nasa Bible to eh. Kaya, yung verse 1, ano yung obvious na application dyan, no? Sabi dyan, O God, Thou art my God. So, ang Diyos ang ina-address niya, tapos sasabihin niya, ikaw ang aking Diyos. So, sino ba may-ari ng Diyos? Ibig sabihin niya personal. Okay? Personal. So, hindi mo mape-personal ang Diyos, hindi ka ligtas. Hindi mo siya kilala, no? Kaya, di applicable sa ito, hindi ka ligtas. Ngayon, ligtas ka? Pwede. Kaya sabi sa next dyan, early will I seek thee. So, kailan ba natin dapat isik ang Panginoon? Pag matanda na tayo? Gabi na? So, ang obvious na implication dyan is urgency. Sabihin, dapat inuuna natin ng Diyos. Amen? Amen. Ano, katulad yan, Sunday. Ano unahin mo? Labada ba? Problema, away. Ano unahin mo? Ayan. So, kalooban ng Diyos, basically, isa yung church doon. Talaga. So, kaya kung ano makakahadlang, isang tabi mo muna. Diba? Salamat, dito kayo, men. Si Jackie, dito ulit. Wala si Chelsea. Uwe. Kamusta daw si Chelsea? Okay lang. So, inuuna po ang Panginoon. So, unless talagang may lakad na talaga importante na hindi mo ipagpaliban. Pero ang alam ko, salamat sa Pilipinas, ano pa rin yan eh. Rest day talaga yan eh. Halos lahat. Priority and urgency. Una siya, maaga. Kaya lagi natin sa young people, huwag na kayong maghintay ng ano. Kasi ganun din eh, kung nagtitiwala kayo sa amin, nakikita nyo kami, andito. Di ba? Eh may mga taong walang pakialam sa Diyos eh, ba't kagaya doon? Ngayon, kung ang Diyos ay mabuti at matalino at nagbe-bless pa siya pag inuna mo siya, gano'n siya unahin? Ba't kung maghihintay kung ano? No? Ano, pag naka-graduate ka na, hindi gano'n, ngayon na. Kasi nagko-compound po yan, especially yung blessing, kahit po sa mga kumpanya, ganyan po yan. Hindi lahat pero yung mga maayos na kumpanya, siyempre alam nila kahit paano nag-stay. At ang hirap po pag umaalis yung ano, kaya ginagawa nila, may ano doon, may seniority pay yung iba, tawag, loyalty. Ganon. Kahit ikaw, ayaw mo nung iiwan ka ng sino, di ba? Kaibigan mo, asawa mo lalo. So, ang Diyos, binavalue niya yun. For good reason, no? So, kaya, unahin mo siya, maaga, as in, priority, urgent, maaga sa buhay mo, maraming pwedeng ibig sabihin yan, eh. Bata ka pa, hinahanap mo ng Diyos, pwedeng ganon. Pwedeng, sa mga plano mo sa buhay, inuuna mo siya, andun siya lagi. Hindi yung pupunta ka sa lugar, malaki nga sweldo, ang hirap, wala naman church, o kaya mapahama ka, sobrang liberal ng ano, yung mga lugar na gano'n, mayaman nga, liberal naman. Anong Canada, nasa balita na naman, hinuli na naman pastor daw, na nagpe-pray lang, ang lasing tao yung mga andun na. Germany na. Wala naman, pero yun mo yun, ito iba matatakot. Ngayon, ito na yung ating so, my soul thirsted for thee. Ano yung soul? Ito yung ikaw eh. Diba? Especially dito laman, obviously. Pero sabi dito, my flesh. So, yun yung sinabi ni Job, no? In my flesh, I will see God. So, matalinhaga rin yun. Pero may explanation din doon. Alam nyo na. So, mauuna yung spirito natin, tapos kaluluwa. Pero alam nyo na, diba? Sa second coming, pati yung laman mo, mag-transform, tawag doon, magiging glorified body, hindi flesh din yun.
So gusto natin ng Diyos, gusto natin yung yung thirst, and then yung longing. Alam yung madalas yung longing niya sa mga gusto ko na, nakikita ko, nagbabakasyon ako ng, mamimiss ko yung aking, misis, yung aking baby, yung aking kama, di ba? Dahil ko may miss eh. Kayo, mamimiss ko kayo ng isang Thursday, tsaka ng isang Sunday, no? So, mahirap. Pero may pinapakita rin doong positive, yun nga, pag positive yung nilolong mo, di ba? Ibig sabihin, mahal mo yung asawa mo, ayaw mong iwanan. Namimiss mo. So, dito, si David, ano daw yung naglolong siya sa kanino? Sa Diyos mismo, gusto niya ang Diyos. Namimiss niya, ayaw niya mamiss, nauuhaw siya sa Diyos. Yan ang tema ng ating ngayon. Ating pag-aaral. A thirst for God in a dry land. Ngayon, sabi diyan, my soul thirsts for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land. Hindi pa naintindihan mo yung thirsty land, ano yun? Walang tubig. So, disyerto nga. Nakita yung disyerto, yung nagbibitak-bitak na yung yung mga halaman ko sa taas, pag nakakalimutan ko ng isang linggo yan, talaga nang bitak-bitak na. Lantang-lanta na yung So, spiritually, itsura ng taong, yung mga matagal na nang di nag-church. Kita mo yan eh, hindi na excited yan. Mas kailangan mo pang, hirap in courage, pero kailangan, no? Pero kahit paano may longing yan, kaya nga bumalik eh, di ba? So, yun ang inaanan dito. Kaya point number 1 natin, a desperate seeking of God. So, inaaral ko kanina kung unbeliever ba, naghahanap ba ng Diyos? Naghahanap ba ng Diyos ang unbeliever? Controversial na yan kasi mga Calvinist na naman. Walang naghahanap sa Diyos. Sinabi rin naman sa Bible yun, no? Kaya sabi sa Bible, I was found of them that seeketh not after me. Seeketh not nga. No? Pero nakita pa rin. So, obviously, in a general sense, mga tao naghahanap yan ng katuwiran. Kaso nga, hindi makasumpong, no? Pero dahil si David ay ligtas, alam niya kung anong hinahanap niya. So, ganun din tayo. So, ano yung kumpara natin kasi sino ulit yung kinakauhawan niya? Sino yung gustong-gusto ng David dito? Ang Diyos mismo. So, i-apply natin sa mundo na to, ano yung mga taong unbelievers, especially kahit mga carnal na Kristiyano, ano yung hinahabol sa buhay? Yung papakamatay para magkaroon. Pera, una yan, no? Ano pa? Ano naman tayo? Family feud. Services. Ano sabi mo? Fame, success, social approval, pleasure, especially, di ba? Saan masarap, saan Pwede generic yan, saan masarap. Kaya ba, gusto matulog na lang, saan matulog din minsan, pagpagod, no? Pera, kasi maraming maibili ang pera. Yung social approval. Pero ang pera, hindi makakasatisfy yan kasi magkano ba ang gusto mo? Yung si Bong Revilla nga, dami na ninakaw, dami na minana sa tatay niya yun. Nga nakakaw pa. Si Bill Gates, payaman pa rin. Ano bang gusto nitong mga to? Kasi hindi alam niyo satisfied, parang pag uminom ka na naman. Lalo pag maayos yung tubig, malinis, mainit, ang panahon, gusto malamig, huwag naman sobrang lamig. Nakaka-satisfy yung yung term. Kasi yung pera, yung pleasure, tsaka social approval, nabanggit nyo pa, hindi nakaka-satisfy yan. Alam na natin niya, pera, hindi. Iba, pag nakapangasawa na ako, yung pinakamaganda sa lahat, yung talagang alam natin din yan, di ba? Ano nangyari ang dami ng mga Tito, kay Joey, si Big Soto, ang daming yan. Sino yung maganda talaga daw? So,
So, hindi nakaka-satisfy. Ang nakaka-satisfy lang talaga itong hinahanap ni David at totoo naman ang Diyos kasi sa kanya lahat eh. At kahit di ka bigyan ng pera na gusto mo, minsan di natin alam ang gusto natin. At yung mga anak natin, minsan gusto ng laruan pagkatapos. Anak, di mo kailangan yan. Gusto niya sa ngayon yun. Gusto niya, pag binigay mo, gusto na naman bago. Kasi hindi niya alam kung ano yung makakasatisfy sa kanya. Kaya ang Diyos dapat nating hinahanap. Pag nahanap mo siya, masasatisfy ka. More on that later. Verse 2 to 5. Hindi yung kinabisado rin natin. So ano ba gusto natin sa Diyos? Siya. Pero ano yung mga attributed sa Kanya? Ano yung mga characteristics niya? Itong mga sino mahilig sa basketball dito, di ba? Anong gusto mo makakita doon? Yung sumasalaksak siya, galing talaga. Lalo na yung mga dadunk, mga napakalayo. Minemesyo pa yun, no? Kasi ang galing niya, ang lakas niya, magaling. Iba naman, di na uso yung mga ano no? Battle of the Brains. Wala na, no? Battle of the Brainless na. Pinoy henyo. Joke naman yun eh. Pero actually mayroong Christian na may sinenda ko dati. Gagaling ng mga bata eh. Kasi hindi King James eh. Hindi King James ata. Ginawa Bible quiz. Pero aralin muna nila. Kala ko rin ang galing nun eh. Kabisado. Pero ibibigay muna sa kanila 3 chapter. So may mga tanong doon. Maganda, no? So ba't ka nanonood nun? Kasi yun yung gusto mong bagay, no? Matalino. So na-observe sila. Ganun naman pag beauty contest naman, no? Ngayon, mga bakla na pinapanood. So, ba't mo yun sa panay? Boxing na naman, di ba? Ngayon, no, UFC. So, pag nakita mo, lakas talaga ito. Bidang-bida yan, no? So, nangalaos yan lahat. Saka mababaw yung kahit basketball, mapakababaw nun. Magandang yan. Pero yung puro, yun na lang ito yun. Ano pang sikat ngayon? Yan ang talagang Ha? Tennis. May mga bansang mahilig dyan. Ngayon, pickleball na yung mga sa amin, no? Si Sam, ano naman? So, yun, minsan pag, may iba nagbabayad pa para walang mapanood yung mga ganun, di ba? Iba naman, mga opera. Ang galing kumanta nito. Ganun lang yung mga tao. Babayad yun. But para lang makita yun, ma-experience nila yung umaawit yung ano man yan, no? Pero ang Diyos kasi, lahat na nasa Kanya to see thy power. Actually, medyo to sa church talaga no? Saan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos? Sa labas, meron. Kaya po yung iba naboboring din minsan kasi yung iba hindi tumagal sa church. Masyado ka na nagbadali. Parang wala nang nakikita ng dito eh. Pero pag tumagal ka na sa church, tapos nakikilala yung mga tao, again, hindi mo kailangan chismis lahat ng buhay ng tao. Pero yung mga open lang ba? Katulad mo si Rafi, nakita mo dati, ang kulit. Di ba? Parang walang pag-asa buhay. Ngayon, nagmamature na. Gusto winning pa. Lalo naman si Jackie, no? Lahat kayo, basically. Natuto kayo mag-soul winning. Yan yung mga bagay na walang kapantay po yan. Parang sa langit, ano bang trabaho malaki sweldo? CEO. Yan, ang laki na sweldo nun. Pa-meeting lang yun, sa sweldo na yun. So, mag-uutos lang. Ang laki na sweldo kasi importante sa kumpanya yung ginagawa niya. Alam nyo na, di ba? Huwag na kayo mag-soul winning, bahala kayo. Ang daming sinasayang. Amen? So, yung isa pa yung pag nakita mo, talaga lalo mahihain ka pa, tapos mayroong mga taong parang di maliligtas, tapos naligtas, di ba? Nakikita mo yun sa church, saka sa labas, of course, gawain din ng church yun. So, kaya, you long for God, gusto mo siyang makita, gusto mo siyang maunawaan,
So, ma-experience yung gusto niyang makita mo rin, ma-experience mo, kasi yun ang makikita mo, galing talaga ng Diyos. Eh, yung mga tinatake natin kanina, mga atheists, ay, minsan manood din kayo mga debating gano'n minsan eh. Natatawa ka eh. Kasi iba, pinagkapirahan na yan eh. Oo, talagang regular na si Alistair McGrath. Siya yung Christian, kaso parang Catholic yun eh. Tsaka yung, ano niya lagi, si Dawkins nga, Richard Dawkins. Parang ano na sila, parang palabas na, parang regular. Doon na naasar doon eh. Pero ang ganda rin pag pag binabangga mo yung philosophy ng isa, makikita mo yung tatalbog talaga yung kalaban. So doon pa lang makikita mo ng kapangyarihan ng Diyos. Maraming lugar, pero definitely sa church. Definitely sa church. Kasi sa church natin, for example, kahit kukumpara mo sa iba, sana yun ang nakukonvince kayo. Amen? Na kahit ang laki ng sisi, for example, di naman ligtas, sablay pa. Tapos pwede palang gamitin ng Diyos yung simpleng tao, hindi naman businessman. So, kayo din. Kasi may mga ano dito, pinapasimple nga natin eh. Tapos naiintindihan mo yung ganung bagay. Sinabi rin sa Hebrews, ang daming bagay sa yung angels mismo, gustong makakita at maintindihan, di nila nakuha eh. Tapos sa atin pinaunawa. So kaya, talaga naman maglolong ka. Gusto mo lagi, kaya makikita mo yun gusto mo laging Sunday, sa winning time. Amen? Ganun ba kayo? Iba-iba yan, obviously. Minsan may pag-ganyan-ganyan din yan, tinatamad. Sana wag naman laging ganun. Kaya ganun lang. Gustong-gusto mo sana ma-encounter natin yung lagi. So as I have seen thee in the sanctuary, ayun pala, dapat tinuloy ko pala ito. Ano yung sabihin ng so as I, hindi niya nabanggit yung iba ito, hindi nabanggit kanina eh. Importante yung so, no? So as, ibig sabihin, ganun nga, pag nakikita kita sa sanctuary, either temple, langit, or sa church. Paano makikita mo sa church? Pag kumikilo siya. Amen. At kumikilo siya, yung ba nga kasi either di naiinginig, walang anticipation sa gagawin ng Panginoon, wala. No? Pero pag kumikilos ang Diyos, nakita mo siya, naintindihan mo siya, parang gusto mo laging gano'n na lang. Ganun ba kayo? Sana, actually, hindi kayo tatagal pag hindi gano'n eh. Maboboring at maboboring ka. Sana gano'n tayo. Yun ang gusto ni David. So, para siyang uhaw na makita kapangyarihan ng Diyos at ang kalwalatian ng Diyos. Saan? Ayan. Magandang place na binanggit dito, sanctuary. Madalas tinutukoy yan yung temple. Kung saan ba nakatira ang Diyos? Sa langit. Paano mo nakita yung langit? To spiritual eyes, tawag nga nila. No? Tuloy lang natin. Balik natin mamaya yan. Hanggang 5 to. Because thy loving kindness is better than life. May kantang ganyan eh. Better than life. Ito mga mahilig mag-ano eh. Kaya nung isang araw may sinesearch ako. Hindi ko ma-search. Ano ba yung sinesearch ko? Ang lumalabas kung sino-sinong ano eh. Ano ba sinesearch ko nung isang araw? Ano ba sinesearch? Nakalimutan ko. Basta may kinalaman sa Bible. Pero lalabas siyempre yung mga... So ano daw yung... Bakit daw another... reason, bakit gusto niya makita ang Diyos at nag-uuhaw sa Diyos, bukod sa pag gusto niya makita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ano daw? Bakit niya pupurihin ng Diyos? Kasi naintindihan niya na, ano yung bida dyan sa verse 3? Yung kanyang pag-ibig, grabing magmahal ang Diyos. Na-realize niyo ba yun? Paano mo nasabi? Yung sikat na sikat nating Romans 5:8, ano sabi doon? But God commended His love. Paano niya pinakita? Nung si Kristo ay namatay para sa atin, tayo makasalanan pa, napakamamagmahal naman ito. Hindi naman tayo righteous. Yung pinakamamahal niyang anak, hinayaan niyang masaktan at even patayin. Eh grabe yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yun, pag naisip niya, mas maganda pa ito sa buhay eh. Ang buhay, maganda ang buhay eh, intrinsically.
Di ba? Kaya pag nakikita tayo ng may baby, kaya pag nakikita mo, masigla, nung Friday, di ba? Daming kabataan, ang ganda sa paningin ba? Pero may better pa sa buhay. Yun yung pag-ibig ng Diyos kasi wala rin namang buhay kung walang pag-ibig ng Diyos. Kaya siya naman ay mapapa-awit. Kaya again, balik tayo doon. Psalms 2 eh. Sino dito yung tamad na tamad pa rin umawit? Sino? Ay magsabi, wag. Nawa maging encouragement sa atin at dahilan na grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Awitan naman natin siya at least. Biras manalo, kinaawitan ng mga niya eh. Kanina, inawitan natin ng konti si Joshua. Pero siyempre, nakatuwa. Ang Diyos, deserve niya lahat yan. Amen? Hindi tayo masosobrahan ng papuri sa Diyos. Laging kulang. Kaya, nung naintindihan niya yun, napakamapagmahal ng Diyos, aawitan ko siya. By the way, paulit-ulit yung lips dyan. Mamaya, lips na naman, joyful lips, mouth. So, hindi po yan talinaga lang. Okay? Pwedeng talinaga at pwede ring literal, practical, at physical. Amen. Kaya yun talaga as in. Yung iba kasi may mga ganun po kasi mga hindi mo kailangan pumunta sa church, spiritual na lang nandun. Hindi mo kailangan umawit, basta umawit yung puso mo. Iba naman, hindi nyo nakikita ang puso ko, ang Diyos lang nakikita. Mga ganun pa eh. Mahal ko ang Diyos talaga kahit di ako naglilingkod sa Kanya. Sobrang abstract naman. Hindi kaya pinapaulit ito, lips, mouth, hands, pati hands no? Praise, bless. Ano maintindihan natin yun? So again, naintindihan ko pag-iba na dito, ang hirap din ako ipilitan talaga. Ayaw ko rin kayong pilitan. Kaya inaaral natin, pag naintindihan mo, hindi mo kailangan pilitin. Diba kasi naintindihan mo, dapat ang Diyos na purihin, mapagmahal siya, mabuti siya, matalino siya, lahat na. Amen. Nangyari sa iba, nangyari sa iyo, hindi pa nangyari sa iyo, o baka hindi mo lang naintindihan pa, hindi mo pa lang naranasan. Pero kahit ibang bagay ka, pinanganak ka, malusog ka naman, normal ka naman, feel mo hindi, totoo pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya nga naaral natin para ma-appreciate mo siya. So yun, kaya sana po, no, yung pagurin yung tagapagpaawit natin kasi baka ma-discourage din yan. Hindi kailangan ating sige pa, awit! Parang itong mga ito, isa bumubulong eh. Ano pang gusto nyo? O minsan naawit din ako para na-inspire ba kayo pag ganun? Naawit naman ako sa congregation eh. Thus will I bless thee while I live. Hindi yun lang, no? Nagmalakas lang ako, hindi, mamambuhay ka. Kahit matanda ka na, ano naman? Nag-expire na yung pag-ibig mo sa Diyos, o yung worship, o yung, ganun ba yun? Ilang taon ka lang mag-aawit sa Panginoon. While I live. And then ito wag na maging controversial to. I will lift up my hands in thy name. Anong sabihin nun? Alala ko si Pastor John tuloy, no? So, kasi madami po yung Pentecostal, yun ang niyan eh. Diyan kilala yan. Kaya pag-usapan natin. Anong sabihin nung I will bless thee? Of course, bless mo Panginoon. Paano? Pasayahin mo siya. Yun yung sabihin nun. Blessed out the peacemaker. Sabihin nung masaya yun. So, pag i-bless mo ang Diyos, papasayahin mo. Paano? Nabanggit na kanina, praise. Sino bang ayaw i-praise? Lalo pag totoo, di ba? O ano ngayon, lift up your hands. Sumaya ang Diyos. In a way, di ba? Kaya sabi rin sa Bible, John 4, ang sabi doon, He that worship Him must worship Him define doon kung paano in spirit and in truth. Ngayon, pwede yun sa awitan. Kasi kung inaawit mo totoo, hindi mo siya binobola, katotohanan, pinupuri mo siya kasi gano'n naman talaga siya, pasok, di ba? In spirit and in truth yun.
Eh, yung anong kinalaman ng kamay? Basically, wala. Hindi spiritual yun, di ba? Pero again, ayaw kitang pigilan kung gusto mong gumanyan, hindi gumanyan ka. Huwag mo lang kami pipilitin. Kasi masyadong practical, masyadong ano yun. Pero kung talaga may mga gano'n kasi tao, katulad ng mga bata, di ba? Kit-kit yan, eh, magaganyan nga. Pero daw naniniwalang may ano yun. Eh ba sinabi dyan, left hands. Talinhaga po yun. Amen? Ibig sabihin ng, sige, kung gusto mong gawin practical o ano, physical, di ikaw, pwede naman. Hindi kami pagbabawalan. Pero wag na wag mong sabihin yan ng ano, yan ang interpretation dyan. Dahil di ang papayag. Dahil hindi yun, okay? Pag binangga mo sa ibang passages. Okay? So, yun naman yan eh. Pupurihin kita hanggat nabubuhay ako, itataas. At saka isasabi dyan, itataas ko ang aking kamay sa iyong pangalan. O ano sabihin nun? Diba? Ang sabihin lang nun, I believe, kahit yung sinabi nun sa New Testament, lifting up holy hands, ang sabihin nun, yung kamay mo, gamitin mo sa tama. Amen. Tapos saka ka magpuri. Kung nagbigay ka, nagtrabaho ka ng marangal, nagbigay ka sa Panginoon, kalugod-lugod yung kumpara kung nagnakaw ka or something, di ba? Kasi yun ang ano naman ng kamay, yun ang pinipicture ng kamay, trabaho. Amen. So yun yun, so sana hindi yun controversial. My soul shall be satisfied as with marrow. By the way, mayroong diyang ano, bulaluhan na bago, hindi pa ako nakakain. Masarap pa yung marrow. Ay grabe. Masarap yan, di ba? Huwag lang kayong high blood, ha, dati, ha. Napakasarap niyan, di ba? Lalo pag na-preserve yung ano, dati yung bulalo world. May bulalo world pa pala sa ibang lugar, eh. Ewan ko ba nagsarado dito. Mahina. Pero yun, may bulalo. Hindi pa ako nakakapunta, eh. Ba't sinasabi yan? Kasi nga, parang may imagine natin, nung panahon pa lang nila. Kasi may baka na rin nun, sigurado ko. Nababangkit yun, di ba? Dahil baka, hindi lang laman ang masarap sa baka. Ha? Ano? Yung nasa lulong marrow. Napakasarap na yun. Kaya sabi niya dyan, by the way, ano setting dito? Nasa ano siya eh. Diba, talinaga nga lang dito. Pero talagang may panahon eh. Sabi dito, no? Napunta siya sa wilderness, naaalala niya siguro yung siya ay kumakain nga ng marrow. And fatness lang is, sabihin nung maraming kinakain. Masagana. So malamang ito yung tumakbo siya kaya niya, sa anak niya na. No? Kasi hari na siya, so naalala niya mayaman na siya, masagana na siya, tapos bigla siyang wala. Ha? And my mouth shall praise thee with joyful lips. Okay, sinumawi dito na kasi mangot. Parang hindi tama, di ba? Hindi talaga. Umawi ka na, praise the Lord. Praise the Lord. Mas susubukan niyo mag-thank you kayo kung ano rin, gano'n. Binigyan ka no. Thank you. Weird naman ito. Ano ba ito? Dapat mo yan, praise nga eh. Nagpapasalamat ka, masaya ka, pinupuri mo siya, and then, yung bibig mo, di ba? Masaya. Amen? Simple lang, no? Move on tayo. Ito ba yun? So, yung 2 to 5, ang sinasabi doon is, delight in God's presence. Nakita niyo naman siguro, di ba? Gusto niyo kasama ang Diyos, yung power, nakikita natin, dapat makita sa Kanya, wow! Dahil maraming dahilan, mahal niya tayo, kaya gusto mo magpuri, hindi ka pipilitin. So, again, hindi tayo lumayo sa ating context, nasa wilderness siya, pero masaya siya sa, at by the way, katulad yan pag sinabi as. So, hindi sabing masaya siya kasi mayaman siya. Hindi. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness. Kahit wala siya, busog siya. Pwede ba yun? Yun nga sinasabi natin kung spiritually fed ka, masaya ka eh. Naintindihan mo na tinitin na may ibang masaya. Madalas example talaga yan si Pastor, yung, si Rockefeller. Napakayaman nun, siya yung unang billionaire eh. Pero loko-loko rin daw yun. But anyway, dumating yung panahon na napakayaman niya pero hindi siya makakain kasi may sakit siya.
Kinakain niya Skyflakes. Equivalent na Skyflakes, ha? O ikaw, mahirap ka. Ang yaman niya, Skyflakes lang. At least ako, kinain natin kanina, pansit na napakaraming sahog. Diba? Libre pa. Naano ako doon sa sahog eh, doon sa kikiam ha. Hindi tinipid, no? So, pwede kang maging satisfied kahit mahirap. Kaya yung sabi ko. If you have God. Yun. Baliktarin mo, ikaw si Bill Gates. Oh. Lahat na nasa iyo, pero wala kang galang sa Diyos, kaya walang galang doon yung tao sa iyo, pati asawa mo, iwanan ka. Masaya ka ba nun? Wala. Kaya siyang inggit sa atin, sa totoo lang. Yan number 2. Number 3, 6 to 8. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Ano yung watches? Oras lang yan, ha? Oras. Yan ang tawag kasi sa kanila eh. Kaya may fourth watch. Sabihin lang, ano oras kaya may fourth watch? Alimutan ko, parang alas 9 yata yun. So pag naalala daw niya ang Diyos, nagme-meditate siya, yan, nagbabasa yan. Or siguro, inaalala niya kanina, parang mga phrases niya, okay yan. Maalala niyo, ng Friday, nag-Saturday, nag-ano lang tayo. Namnam niya yung na-experience niya siguro. So, ganun din si David pag naaalala niya ang Panginoon, ginawa sa kanya, yung mga salita ng Diyos, ano daw sabi niya? Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. Ang saya niya. Kung alam niyo po yung buhay ni David niya, may daming pagkakataon na, di ba, matatalo sana siya, dineliver siya. So, ganun din tayo. Pag naalala mo yun, wala namang ibang di-deliver siya, kung ano man sakit man yan, or what. So, ang saya, naalala mo yun. Yeah, ganun din siya. My soul follow it hard after thee. Yung ano yun yun, Yung follow hard, ano sabihin nun. Talagang gusto niyang sumunod sa Diyos. Thy right hand upholdeth me. So, tinutulungan naman siya ng Diyos. So, sino dito nahihirapan ng sumunod sa Diyos? Wala naman siguro, pero siguro minsan, ang ganda ng ano namin kahapon ng Friday, sabi ng Bad. Ano yung pinakamahirap gawin sa church? Sabi ng ibang hirap po ng discipleship, paano naging mahirap yun? Kasi titigas mo ng ulo. May paraan kasi dyan eh. Alam niyo, iba kaya hindi makasunod, ang hirap pasunurin, mali din yung ating pagpasunod eh. Pag maling method ang ginamit mo dyan, mahirap talaga. Ganon din soul winning. Sabi, ang hirap po niyan. Minsan, pwede maging mahirap, pwede rin maging madali. Basta alam mo yung tamang way. Amen? Yun. Kaya ngayon, saan ba ako? Ngayon, so, my soul follow it hard after thee. Hindi po yan mahirap na pagsunod. Ang ibig sabihin niya talagang sumusunod siya ng gusto. Yun ang sabihin nun. Okay? Then tinutulungan naman siya ng Diyos. Okay? Kaya pag nahihirapan ka, pero yung ginagawa mo, gusto ng Diyos, hindi rin mahirap. Tandaan niya yan. Kasi alam ng Diyos yun eh. Ito yung anak ko na yun. Kunwari, pinaggawa ko ng isang mahirap na bagay. Alam ko yun na mahirap yun para sa kanya. So hindi ko siya mababayaan lang doon. Diba? Aiden, buhatin mo tong pulpit dalagin mo dun. Bahala ka na dyan. Maipit na pala. Hindi. Titingnan ko rin kung paano niya gagawin. Kung kaya niya ba, maiipit ba siya. Ano yung point natin doon? Yung meditation. Sabi dyan. Constant meditation on God. Ganun tayo dapat. Hindi na ano yun. Hindi na puputol. No? Again, may pahinga naman pero lagi mong iniisip yun. Yun ang totoo. Kung gusto mo nga sa Kanya. Ngayon, kung iba, boboring na agad, parang gusto nyo lang umalis, di ba? Yun yung kabaligtaran nun eh. Iba, baligtad, church ulit. Ako, minsan naghahanap ako ng mga pakinggan kong sermon din. Gusto ko syempre yung informative, tsaka maayos, hindi yung minsan sayang din sa oras yung ibang ano eh. Mapanoorin ka, i-record nyo yung ano nyo, sa Thursday. Malinaw May share na naman tayo eh.
So yan, kung nagme-meditate ka sa salita ng Diyos, mag-worry ka ba? Minsan, pero hindi eh. Kasi na-remind ka, ang Diyos, kaya niya lahat, hawak niya lahat. Hindi siya naimili sa lahat ng bagay, may mga bagay na ipagkakatiwala sa iyo. Pero, bandang huli, parang ang backup mo lagi, kung sakali mag-fail ka, tutulungan ka ng Diyos. So, hindi ka mag-worry. Iba naman, takot. Diba, na kinakatakutan nyo? Nakakatakot minsan, no? May mga bagay na nakakatakot, baka bumaha na naman. Diba? Ano pa? Kaya yan. Ilang taon na nga tayong ganyan eh. No, yung gera, nakakatakot. Parang nagpapalabas lang sila dun eh. Kung gusto nila mag-ubusan dun, nag-ubusan na sila eh. Tagal eh, no? Ano pa yung mga... Parang kanina umaga, yung mga lagi natin iniisip. Worry, fear, lust pa dito, pride. Ano dapat yung magpuno ng ating isipan aside sa mga ganun? Worry, fear. Ang Diyos mismo. Alam niyo, hindi ka mauubusan ng hindi ka mauboring actually pag pinag-aralan mo yung mga inaaral natin. Pag nakikita mo paano nagko-connect yan. Di ba? Doon muna tayo. So yun, so nakita nyo dyan si David, nire-remind tayo, siya mismo, pinag-iisipan niya ng Diyos, nag-meditate siya, ganun din sana tayo. And next point is, patapos na po, ito lang last, no? 9 to 11, nagsilang naman to eh. But those, medyo nag-shift siya, no? So, ang Diyos, nasa isip niya, ang Diyos, nasa isip niya lagi, meditate niya. Pero may mga tao, hindi ganon. At, minsan, kinakalaban pa siya. So, sa mga hari, may kalaban ka talaga eh. Si Tom nga ngayon, matawa ka eh. Daming kalaban. Bagay, may kalokohan din eh. Biruin mo, yung mga anak niya na pala yung pinoposisyon niya. Nakikipag-deal. Dapat bawal yun eh. Conflict of interest yun eh. Loko din eh. Pero anyway, doon muna tayo. Kunwari lang matinong si Trump. Ang dami niyang kalaban. Kalaban niya yung kalaban niya, at pati kakampi niya, kalaban niya. Ang hirap nun ah. Kasi ganun po, pag medyo yung position mo, doon na, kailangan mag-decide, ng mabilis. Hindi madali. Ganun si David, lahari siya. Nakita naman natin nangyari sa kanya, di ba? Kahit siya ay matagumpay, kasi kasalanan niya rin yun actually. Kaya ini-steer ng Diyos mismo yung kalaban natin eh. Alam niyo ba yun? Diba, okay na yung niya eh. Wala na siyang makakatalo sa kanya. Kaso nag-last din naman siya. Pinarusahan siya ng Diyos. Mga anak niya yung naging problema niya. Ay nakakatakot kalaban ng Diyos eh. But anyway, so dumami yung kalaban niya rin sa labas. Pati anak niya, no? And then later, kung alam niyo yung kudita nga doon, pati yung mga advisor niya, naging kalaban niya. Pati yung general niya, di ba? Naging kalaban niya rin yung... Later, sa anak niya na yun, si Joab. Anong gagawin naman ng Diyos sa mga kalaban? Kung righteous ka, ayaw mo yung kalaban mo yung magtagumpay, siyempre. Kalaban mo eh. Kaya sinasabi niya dyan, naintindihan niya na, but those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. So medyo matalinhaga, impyerno ba agad yun? Eh paano pag magkalaban lang na, si Barnabas saka si Paul? Hindi naman, di ba? Hindi naman impyerno. Pero, ang tinutukoy dyan kasi, yung mga, si Barnabas saka si Paul, di naman sila magkaaway na away, di ba? Medyo nagtalo lang sila sa decision kung sino sasama nila, di ba? Nangyari doon eh. Pero ito, yung talagang sino ba yung kalaban talaga ng anak ng Diyos? Anak ng demonyo, kaya impyerno talaga. Di ba? Ako nagpapaano sa utak ko talaga yung mga kulto, yung laging exhaust yung utak ko paano ko tatalunin to. Hindi ko nang tatalunin at talagang talong-talo eh. Pero at least, di ba? Hindi yung effect ng mga kasinungalingan nila, hindi naman masyadong pati kayo pa, maluloko pa. So yan, mga kalaban natin yan, pero alam dapat natin, impyerno naman yan, huwag masyadong personal eh. Gawin mo lang dapat mong gawin. Huwag kang ma-threat. They shall fall by the sword. Ito medyo iba, di ba? So kanina parang impyerno na agad. Ito naman
Mamatay lang, fall by the sword. They shall be a portion for foxes. Ewan ko ano yung sabihin nun. Kumakain ba yung fox ng ano? Patay. Alam ko mga vulture, gano'n. Fox. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory. Okay, pag-usapan natin yung sabihin ng swear. So, Old Testament po, yung sabihin po niya, may positive ano yan, yung sabihin niya, talagang sigurado ka. Ano yan? Yan na, ligtas ka ba? Sa umpisa, parang hirap, ano yan yan, diba? Kasi, pag yung umaano pa sa utak mo eh, pag sabihin ito, mayabang ako. Kasi sigurado ka talaga sa pangako ng Diyos eh. Yun po ibig sabihin niya. Ngayon, alam niyo natin, di ba, sa New Testament, inano ng Diyos yan eh, ng Panginoon niya, na huwag ka nang magsumumpa. Kasi mataas yung expectation ng Diyos sa atin doon. Kasi, ang alam ko dyan, yung itong mga Hudyo, nasanay naman, na puro, yun talaga sabi ng Diyos. As the Lord liveth, di ba, nadalas yun eh. Natapos ko lang kay Joseph eh. Nasa Egypt siya. By the life of Pharaoh, medyo na iba, you know. Pero iba total, pag sigurado siya, sabihin yun, i-invoke nila yung pangalan ng Diyos. No? Sinusumpa ko, ganyan. So, kasi nga, sigurado sila. At least na some level. Pero again, sa New Testament, huwag na tayong ganun. Let your yea be yea na lang. But anyway, sinabi ko lang yun kasi meron talagang certain level of security, certainty, pag sumusumpa ka na sa Diyos. So, in a way, dito sa passage ito, positive siya. Everyone that sweareth by him shall glory. Ibig sabihin, pag sigurado ka, sinasabi ng Diyos, nagtiwala ka, at to the point na, sigurado ako! Yan ang mangyayari dahil sabi ng Diyos, maganda daw eh, by him shall glory. Ngayon, ano yung kabaliktaran nun? By the mouth of them that speak lies shall be stopped. Mga sinungaling. Kaya ito, encouragement sa atin, no? Huwag ka madidisguise sa mga napakasinungaling ng mga kulto. Meron niyang paglalagyan. May time na pahinto yan. Actually, harapin mo nga lang ngayon yan eh. Ako, na-imagine ko na kasi alam ko yung pinaniniwalaan nila, ano yung hindi, ano yung alam nila, hindi alam. By means, of course, sa mga doctrine nila. Eh, kahit nga ibang Baptist na hindi naniwala sa King James eh. Ang daling pabagsakin, sabihin mo lang, ang Bible nyo. Minsan ginagamit, ano may perfect word of God? Tanong kay Abante. King James siguro, perfect ba o hindi? Nakalagay sa, ano nila eh, statement of faith, ano yun? It's a supernatural book and a supernatural, may mga ganun-ganun pa sila eh. Tapos sabi mo, hindi perfecto. Ano ba talaga? Ang daling pabagsakin. Kasi may kasinungalingan doon. Hindi ko alam anong kasinungalingan doon. Malamang, hindi sila nagtitiwala ng lubos. Sinasabi lang nila. Pero the fact na niyayakap nila yung ganong katuruan, may problema sila doon. Ba't pakialam natin doon? Mayroon tayong pakialam doon. Kasi may natitiso doon eh. Kaya nga yun, na-survey ko dito lang eh. Dito pa lang ha, di pa ako lumalayo. Dalawa doon. King James kami pero parang ang lapit po pa lang. Eh paano ko lalo na sa mga hindi Baptist. So ang daling patalbogin yan. So baliktarin mo yun, pag ikaw yung nagtitiwala sa Diyos, hindi ka talbogin. So hindi ka stable ka, parang kanina umaga, no? So anong doon? Anong point natin dyan? Confidence in God's justice, yan. So alam natin, may kalaban siya. May kalaban. Pero ano mangyayari? Hahayaan ba ng Diyos? Ikaw yung mapahiya. Tapos tapat ka naglilingkod, mapahiya ka. Inaaral mo yung Bible. Hindi ka naman sinungaling. Hindi naman ikaw tipong ito yung pinaniniwala ko. Ito yung sabi ni Scofield. Hindi naman tayo ganun eh. Inalam natin. Ito lang yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nagtiwala tayo. Hindi ka mapahiya. So kaya confidence in God's justice. Ano application yan? May mga time na kasi wala tayong magagawa eh. May mga bagay, di ba? Hindi natin kaya labanan. For example, yung ang dahil naloloko ng mga kulto. To some degree, pwede mo labanan, pero to some degree, hindi. So, anong gagawin mo? Kung may confidence ka sa justice ng Diyos, minsan kailangan mo lang maghintay. May mangyayari dito. Ay, panahon ng Diyos dyan. Naalala ko tuloy si Paul, kahit si Paul, yung, di ba, naligtas yung kamag-anak ni Caesar,
Diba sinabi niya sa Acts? Sa Acts ba yun? Basta, House of Caesar, parang sampal sa ano yun, pamilya. Ganyan po tayo, kaya di tayo natatakot eh. May paraan ng Diyos kahit pa sarado, kandado, ewan yan. Kahit Muslim pa yan, paghawak mo yung totoo, walang imposible. Amen? Daan yan. So, yung sabi ko yan, parang di tayo takot sa soul winning, diba? Mag-akay. You don't need to fight every fight. Kasi hayaan natin ng Diyos ang, shall glory. Bakit? Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Later, kahit pa sa case ni Jesus, anong ginawa sa kanya? Pinagplanuhan siya, di ba? Pati mga witness, kinausap. Parang ganyan sa ngayon din. Mga politiko, kahit hindi mahuli yung mga sa likod, nag-uusap na yun. Kunwari, mga galing yung mga nagbabayaran na yun sa likod. Kahit siyang Iran war na yan, tagal na, kung gusto na ubusin niya, ubus na yun eh. Anong title natin? So, nauuhaw pa kayo sa salita ng Diyos tsaka gawain ng Diyos? Aminin natin, minsan hindi. Pero yun nga, hindi dapat ganun. Alamin natin yung mga ginawa niya na in the past. Kaya mga encouragement yung na-expose tayo doon. Kaya sabi ko nga sa kanila, sana buong church na rin. Okay naman yung youth eh. Paano iba? Di ba? Kasi hindi na natin kasya siguro doon. So, pwede tayo na pagpalain pa tayo, no? Yeah. Pag tayo nagkaroon ng malaking lugar, lahat imbitado. Lahat ng gusto. So, gagawin natin, seek God earnestly. Ang Diyos naman, di kaya mapahirapan kung gusto nyo na maintindihan. Sino dito yung hirap na hirap kayo intindihin ng Diyos? Napakalalim naman. His ways are past finding out. Di mo kailangan maintindihan lahat ngayon agad. Pero may maintindihan ka dyan. Hiningi mo sa Kanya, sabi sa James, if any man of you lack wisdom, let him ask of God, who giveth to men liberally, and upbraideth not, it shall be given him. Halo-halo na yun. Basta yun, di siya gusto mo, kaya mo namang i-absorb, ibigay niya sa'yo lalo pang unawa, kailangan mo yan. At lalo gagamitin mo sa gawain ng Diyos. So, hanapin natin ng Diyos. Ngayon, pag andyan na, gustuhin natin yung presence niya, hindi yung ayaw natin. Ang tao lang naman na ayaw ng presensya ng Diyos, yung mga, alam mo na, mahal yung kasalanan nila. Amen? Amen. Kaya papansinin niya, pag may mananghihina dyan, ayaw magpakita, di ba? Ayaw mag-reply, di ba? Blinak ka na, kasi puro kay Jesus ang initial mo. So, delight in His presence, meditate on Him. Trust Him for justice. Ayun. Isa po sa talagang umaayaw yung mga tao pag nagawan sila ng masama, tapos, kilala akong ganun eh, yung kuya niya, namatay, bata pa. Salamat, di naman siya bumigay sa Panginoon kaso. So, pag may injustice na nangyari sa atin, lalo natin hanapin ang Diyos. Huwag natin siyang para mas marunong ka pa sa Kanya. So, pwede ba tayong mauhaw sa Diyos? Paano natin mangyayari yun? Paano natin mapapakita yun? Hindi lang pakita. May illustration dito. Ako ano ka na? Magkano yung tubig na ganito? Ang tubig nito, 20 lang ha. Magkano ba yun eh? 20 isang galon. Dito sa San Mateo, 25. Pag dinala mo yan sa saan ba yung punta tayo na sa taas ng Timberland, iba ang presyo yan. Kasi inaahon nila yan eh. Dahil ko na sabihin, madoble, matriple. Sabihin natin, magkano? 25, 75 na yan. Isang galon. Eh paano pag nasa desierto ka? Pagpapalit mo yung diamond dun eh. Diba? Kung talagang walang-wala na, sa gitna ka ng Sahara, patay ka na. So, parang sinasabi sa atin doon, sana ganun ang ating pag-ibig or yung pagnanasa sa Diyos na talagang wala nang pinaka-importante sa iyo kundi ang Diyos. Huwag mo nang hintayin na, Lord, ikaw lang makapagpailisa yung sakit ko, stage 5 na. Mayroon ba stage 5?
Stage 4 lahat. Stage 55 cancer na, saka ka lang mag-pray. Wala na, mag-pray mong maligtas ka na nun. So, balik tayo sa pinaka-original nito po. Yung gusto ko talaga dito, paano makikita mong ikaw yung naglolong sa Diyos, maaga ka, yun. Yun ang gusto ko sabihin. Hindi ba yun? Simple pa yun, simple lang yun. Alam ko, minsan masarap matulog, masarap maglaro sa gabi. Diba? Sino bang ayaw? Masarap magpahinga-pahinga. Lalo pag soul winning pa. Eh, ganito kainit, di ba? Mamili ka ng oras na malamig. Yun ang kailangan eh. Wala rin naman tao pag sobrang init. Di ba? So, a thirst for God in a dry land. Sa panahon natin, parang in a way, dry land tayo spiritually. Alam nyo ba yun? Kaya masarap din mag-soul winning eh. Akala mo lang yung alam na nila lahat. Hindi nga eh. Isa yan sa dahilan po, sabi nga sa inyo, ba't magpapastor pa? Dahil ng pastor ah. Alam mo lang yun. Actually, konti na. Konti ang baptist, tas among baptist, konti pa soul winner. Oh. Basta, intindihan kung importante pala to ka, may kakayanan ka, may biyaya ka ng Diyos, natuto ka yan, tapos, bahala na sila. Ganon. So, let us long for God. Na parang tuyong-tuyo yung gusto nating Panginoon. Amen? Gawain niya, katotohanan niya, lahat yun. Basically siya. Sana ganun tayo lahat. Sino dito yung parang walang pakialam minsan. Parang, kilala nyo sarili nyo. So, kailangan nyo lang maintindihan yung mga nag-usapan natin. Mga bago kayo, hindi ko kailangan pilitin kayo. Ayoko rin mamilit. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong salita, Panginoon. Napakaiksi ng psalm, ba't napakapangyarihan. Ang ganda ng pagkakalatag ng mga salita, Panginoon, dito. I-describe nyo, Panginoon. Imagine namin, ang isang tao ay nasa disyerto. Ang gusto lang niya, tubig, Panginoon. So nawa, ganun kami sa inyo, Panginoon. Desire namin dahil sabi ng iba, kayo makapangyarihan, at totoo naman. Hindi namin lubos na intindihan yun. Desire namin, maintindihan namin yun. Kung hindi totoo yun, patunayan namin hindi. But I pray and I believe kung talaga naghahanap kami ng katotohanan, yun lang talaga matatagpuan namin. Kayo mag-iisa doon. Sa ganung posisyon, Panginoon, na pinakamadakila, pinakamapangyarihan, matalino, mabuti, pagmahal, Panginoon. Tulungan niyo bawat isa, especially mga kabataan. Mahalin nila kayong gawain, salita, aralin, as the more na naglilingkod sila sa inyo, Panginoon, kami, the more na naging matamis ang fellowship, lalo kami mas nag-desire, Panginoon. More of you, Panginoon. Malaking po, Lord, ay malulati. In Jesus' name we pray. Amen.